mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula October 13 to 19, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Well, case-to-case basis. Doon muna tayo sa negative bago positive. Sa negative, for some reason, may unexpected expenses na pwedeng pagkagastusan yung iba sa inyo, na mababawasan ang savings. Yun yung negative. Ngayon, yung positive, edi may positive changes sa pera. Sudden to. Ibig sabihin, bigla ang pera na pwedeng i-save sa bank. Ganun eh. Parang unexpected money sa iba sa inyo. Pero sino kaya yung iba sa inyo na yun nga, may unexpected na pagkakagastusan? Sa week na to, ito yung itsura. So, babae. European. O baka nasa Europe. O may lahing European. Kasi may mga taong half, di ba? Half foreigner. O pwedeng person nyo to, kung di man kayo to literal. O nasa Europe. May nunal. Okay? So, someone na may nunal sa bagay, di naman lahat ay meron. So, yung nunal niya visible masyado o masyadong marami para mapansin, tulad nito. O malaki masyado. So, pwedeng babaeng nag-gym o lalaki. Pwede rin sa lalaki pala. Lalaki, pero maskulado. Ngayon, sino naman yung magkakapera? Diba? Yung may unexpected money. Itsura. Itsura unhealthy habits. Adi, someone na may unhealthy habits siya yung magkakapera. Hindi naman literal na masama agad to. To the point na parang criminal na. Siguro unhealthy habits in a way na laging puyat, malakas kumain, ganun. Coarse curly hair. So, sobrang kulot ang buhok. Parang ganito. Afro. May mga tao kasi ganito eh. Pinanganak na silang kulot ang buhok. Pero sobrang kulot to. Sa case na to. Yung iba kasi wavy lang. Ito, sobrang kulot. Wow, ito naman. Yung iba sa inyo na may edad na, mga 50. Kataas na to. Sila yung magkakaroon unexpected money siguro. May magbibigay sa kanila ng pera. Anak nila, o kakilala, o baka sa gobyerno, who knows? Basta,
Isa sa mabibiyayaan ng pera ay 50 years old and above, regardless kung babae o lalaki. Someone na may butas-butas sa katawan. Piercing, diba yung mga hikaw? Hikaw sa ilong, sa kilay, sa bibig, o kung saan man yan. Sa tenga, sa katerba. So yan, yung mga tao na pwedeng magkaroon ng unexpected money sa week na to. So ano pa? So ano? So, well, case to case basis to. Sabihin natin, doon muna tayo sa negative. Negative kapag hindi pa nangyayari. Okay? Hindi pa nangyayari na balak ng iba sa inyo magsolo. Magsolo ng business, mag-resign, magtayo ng sariling business. Hindi siya advisable sa week na to. Pero kung sabihin natin nasa ganun na sila, okay, nagsolo na sila, ditong mga nakaraang araw lang, kakatayo lang ng business niya, kaka-resign, at nasa process na siya ng tawag dito, pag-apply sa bagong company, kung natanggap na siya, agad din. May ganun kasing case, resign pa lang, may backup na siya agad. So, kung ganun ang case, na yun nga, nangyayari na siya, protektado yung iba sa inyo mula sa bad omen, o sa masamang pangyayari, negativity. So, ibig sabihin, tama lang yung ginawa ng iba sa inyo. Kung nangyari na nga, na nagsolo na sila, nag-resign, naghanap na ng bago, kung nangyayari na siya, protektado in a way na yung sinisimulan nilang path o career, okay yon. Mas okay kaysa dun sa dati. Pero kung ngayon pa lang magbabalak na yun nga, magre-resign, gagawa ng gagawa ng sariling business, itatayo na ngayong week, yung basta magsusulo ba? Magsusulo siya ng career. Hindi siya advisable. Dahil parang papalpak, failure ang kalalabasan. Pero ngayong week lang naman. So, ano to? So, again, case-to-case basis. Lagi namang ganun. May positive, may negative. Doon muna tayo sa negative. Kasi may warning sign tayo dito. Inisip ko nga kung magkadikit ba to dito. Ang warning sign ay about paying attention. Kasi may iba sa inyo na binabaliwala nila ang kanilang intuition. Kaya pay attention na mag-pay attention sa intuition. Okay?
At kailangan nilang mag-obserba. Kasi may mga bagay na nangyayari nang di nila namamalayan. Siguro pay attention sa warning signs o red flags o sa intuition ng iba sa inyo. Yun yung negative. Ngayon, sa positive, ano ba ito? Ang positive, masusolusyonan na ang mga bagay na hindi maintindihan. Like secrecy, mystery. So, magkakaroon na ng clarity. Ganyan. So, week na to. So, again, case-to-case basis, di ba? Kung ano man yung agam-agam nyo, magkakaroon na ng linaw. Dito naman, may mag-multitasking. Busy pa yung iba sa inyo. Kasi determinado sila maging successful. O mag-earn ng mas maraming pera. Pero kung ano man yung pinagkakabisihan ng iba sa inyo dito, parang magbubunga yun. Magkakaroon ng magandang result dahil card to ng winning, victory, success. O recognition. Paano nabasa ko? Recognition. So, syempre, pag nasa work ka, di ba? Nagmo-multitasking ka. Kasi, ano to, pentacles. So, probably work. Yung continuous niyang ginagawa. Na para bang marirecognize siya sa galing. So, may iba sa inyong ganon. Marirecognize sa kanilang trabaho. O sa passion, ganon. May makakapansin ba sa galing, ganon. So, kung di man recognize, di mag-harvest ng fruits of labor. Tama ba? O sabihin natin kahit na sobrang busy, maraming schedule, maraming deadline, matatapos pa rin yon. Kasi may iba sa inyo siguro nasa corporate job na maraming documents na kailangan ipasa, maraming deadline, nakaka-pressure. So, sa week na to, tapos lahat yun. Ma-accomplish nila ang dapat nilang i-accomplish, hindi malilate. Tapos lahat. Okay? Ano pa ba? Ewan ko kung ano nga asikasuhin ng iba sa inyo. Basta para bang busy. Nagiging busy yung iba sa inyo. Pero, tulad nga ng sabi ko, matatapos ang dapat tapusin sa week na to. Ngayon, kuha ko dito ng iba pang detalye. Extra message o advice sa week na to. Creativity, have fun. Express yourself in new ways. So, be creative lang daw. At magsaya. Gawin nyo lang kung anong gusto nyo. Resolving issues. Solving in a conflict with others. Healing past trauma. Ito, reconciliation na yan.
Ito, leap of faith. Taking a risk, stepping into the beauty of the unknown. So ito, may kinalaman siya sa pag-take risk. Kaya lang dun sa unang reading, parang di siya na-advise. Ito nga ba yun? O dun sa Aquarius. Na, wag mo na magsulo. Kasi ginawa ko rin yung Aquarius kanina. Ay, ito rin yun eh. Ito yung sinabi ko yung wag mo na magsulo. Wag mag-take risk. Siguro, okay lang mag-take risk. Kung wala siyang kinalaman sa pagsusulo. Okay? Pagsusulo ng business, career. Kasi, ano eh, pagre-resign. Kasi mamumroblema sila sa week na to. Pero kung ibang way ng pag-take risk, sabihin natin, magto-try ng something new, lalagyan nila ng twist yung kanilang design. Sabihin natin, may tradition silang sinusunod, lalagyan nila ng twist yung design nila. Ibang-iba dun sa tradition na way ng design, pwede yun. Pero kung magsusulo nga, magre-resign, magsusulo, mag-business, dun medyo alarming. Pero again, sa ibang kind ng taking risk, okay lang. Huwag lang magsulo. Ba, magte-take risk yung iba sa inyo. Magtatayo ng sarili nilang business pero may kapartner siya. Okay lang yun. Pero kung solo niya, dun alarming. Ito, sacrifice, giving up something for a new future reward. So, pag ganito, may kailangang i-let go yung iba sa inyo. Para may bumukas na bagong opportunity. Ilan na ba to? 4, isa na lang. Dedication. Stay dedicated to your goals, effort that will reap success. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina. Huwag mo na magre-resign. Kailangan mo na ng dedication. Kailangan magtiyaga mo na. Huwag mo na mag-resign sa week na to. Kasi, who knows? Baka pag di pa nag-resign yung iba sa inyo, may something na baka dumating. Sabihin natin good news. Kaya wag muna mag-resign. Sa week na to, kahit gustong-gusto na ng iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.